So yan guys, paano magluto ng sarsyadong kamatis. Okay, ayan, magluto na. Una, kailangan natin ng talagang bukid, mga ilang piraso, pwedeng 3, 5, 4. Ayan, sinama ko lang po yung talong dyan at saka okra. Ayan, kamatis. Sunod ang bawang at sibuyas. O tara, isa natin. Siyempre unang gagawin ko kasangkalan. At pagkatapos, kutsilyo. Pasensya na po kayo sa aking mga gamit. Medyo may kalumaan na. Gamit na gamit po yan. Handa lang po natin yung ating mga kailangan sa ating gagawing luto na sarsyadong kamatis na may kasamang mga gulay at isda na talagang po. Okay, una hiwain natin ang kamatis. Siyempre hugasan po natin. Magugas po ko ng kamay dyan. Ginagawa po kasi dyan, inihiwa ko yung kamatis. Binibiyak ko para matanggal yung ilang pirasong buto. So ayaw ko po kasi pag ako nagluto ng kamatis, pag ganyan sarsyado, gusto ko yung buto nababawasan. Hindi po masyadong yan. So binawasan ko po ng yan, ng buto. Mas mas hindi ganong pangit din kasi kapag may walang buto pag naluto. O yan, gaya lang po natin ng ganyan hindi naman ganong kalaki yan, hindi naman ganong kaliitan. Hinati ko lang sa gitna yan. O diba, ganyan lang po yung tamang para sa akin yung po kung ano po yung version yung paano paghiwa ng kamatis. Yung ba kasi hindi na nagsasangkalan kasi kahit ako nung bata ako, hindi na ako nagsasangkalan na ganyan. Kung magluto ko ng maghiwa ko ng kamatis, ginagayat ko lang sa sa kamay ko. Pero mas maganda po pag ganyan, mas safe po yan kasi kapag ganyan. Habang inihiwa yung kamatis na yan, medyo matagal-tagal po ng konti yan sa paghiwa. Tsaga-tsaga lang po at saka gawin natin sa puso natin ang pagluto, kahit na pambahay lang, diba, para po mas masarap. Siya po kasi pag tayo nagluto, bahay lang, lutuin na, bla bla, diba? So mas maganda po natin yung pagluto sa bahay. Huwag po tayo madalawang isip kung magluto tayo ng anumang ulam. Kailangan kung ano yung gusto natin gawin, diretso na, huwag ka na magdalawang isip para yung luto mo siguradong rapsa at yummy. O diba? Yan, malapit nang matapos yung paghiwa ng kamatis. Yun, isa na lang. Kamatis. Anong kamatis yan? Tawag sa amin yung minsan tinatawag kami dati dyan nung nasa bukid ako, nung nagbubukid pa kami ng bata kami. Yung mga malalaking kamatis, yung mga malit, yung mga bilog, yung may mga kuwit-kuwit, mga mendis, kamatis. Yun, sunod ang sibuyas. Minultan ko po yung sibuyas dyan, siyempre. Batan mo yung sibuyas, wala kayong iiyak, nagbabalik ko yung sibuyas. O diba, kung na pinakita dyan kasi baka makasakot pa yung mga dyan sa nakalang ko, mga buha-buhangin o lupa sabit sa balat. O diba, yan, keep lang po bago tayo magagawa ng sa pagluluto. Kailangan po tayo maghugas muna ng kamay para mabawas-bawasan po yung pagya. Yan, iniwa ko na sibuyas po kaya lang po paghiwa kagaya ng kamatis. Yan, ginahit ko na ganyan. O diba, akala mo talagang tutulong ko kayo. Joke lang. Yun, tapos na ang sibuyas. Sunod po natin ang bawang. Mas tignan nyo kung paano ako magpipit ng bawang at saka kung paano ako magbalat ng bawang. Tignan nyo lang po dyan. Yan, pinihin ko lang sa aking kamao. Pak. Diba, ganyan lang po. Pak. O diba, tignan nyo. Tadaan! Ayan, mali. 1, 2, 3. Boom! O diba, kabilis lang. Ganun lang, simple. 1, 2, 3. Boom! O diba, ganun lang po yung pagdarangal ng balat ng bawang. Pak. O, napakabilis, hindi nang hihimay-himayin pa sa pagpitpit mo ng bawang, tsaka mo lang hawakan yung dulo ng bawang.
taktak mo lang ng konti, tanggal na yan, parang buckwheat yan lang yan. Wala manood ka ng mga sa mga chef kung ano yung mga technique ng iba. Kaya ko kasi ng sa bawang po kasi pag ako magluluto gusto ko ganyan, medyo maliit siya. Yan. Hindi po yung malaki. Dati po kasi pag ako nagluto ng kabataan, pagpipit ng bawang diretso na yan. Oo, wala nang yan kasi apoy pa ang gamit nun, apoy mga kahoy pa ang gamit nun. Diretso na pa. Okay. Tapos tayo maghiwa ng kamatis, sibuyas, bawang. Ano kaya gagawin pa? Ano kaya kasunod? Ayun, kinuha na yung isda. Isda po yan, dalagang bukid. Sinalang yung kawali frying pan. At syempre, pahiniti lang ng konti. Pag alam mo nang medyo mainit na yung kawali, tsaka mo lalagay siya ng alam na po natin yan kung ano yung kasunod. Lalagyan natin na siya ng oil or mantika. Sa mga iba pong gumagamit ng mantika dyan, para po kayo kung gamit nyo, kung palm oil yan o kung anong klaseng mantika yan, kung mamahalin yan o use oil yan, use cooking oil na. Ayan, kami po normal lang po yung mantika ginagamit namin dyan, malibal lang po. Kailangan gumamit ng butter or margarine, diba? Pasusin ng konti, pasarap pa na. Checkin po natin yung mantika kung may heat na po siya, ha. Bisikin nyo lang po ng konting tubig. Ganyan, nilagay ko na yung dalagang bukid. Sigurado bang dalaga talaga to? Kahit tayo na maging dalaga ng dalagang. So, yun. Bali, ano po yung dalagang bukid na yan? Bali, 5 piraso lang po yan. So, papakita ko lang po yan yung 3 minuto. So, cut na po yun, diba? Minsan na habang tapos pa tayo ng portfolios. Ako tayo matapos. Kaya naman niluto ko yung dalagang bukid. Siyempre, muna na tayo. Ang susunod niyan, siyempre, bibilingin yung dalagang bukid. Yun. Kumalaw na, alam na. Ano? Kung bibili ng dalawang bukid, yun. Yun. Diba? Ngayon, sa natin magic. Yun. Sarap naman. Pero po kasi iba nagluluto ng ng sosyato na hindi nila sila sama sa pero po kasi kami, ako ba pag ako nagluluto ng sosyato, nakababad ang isda dun sa nilutong kamatis o ginisang kamatis. Nakahamoy niya ang masarap na talaga. Ito po lang masarap lang. Mas gusto ko to sa tilapia sa bangus. Kasi po talagang iba po yung excuse ko. Ayun, hinahon na ang pritong dalagang bukid. So, man. Hindi siya lutong-luto, hindi siya sunog. So, tama lang po yung pagkaluto, di ba? Kasi po pag talaga binabantayan may luto mo, hindi ka magkaroon ng wala ka dito. Yun, sinunod ko lang po yung dyan. Prepare ko lang po yung mga talong dyan, saka yung mga 1,000 pirasong okra, joke. 1 piraso lang po yan. Isa nga po pala yung mga talong na yan, hindi po namin binili yan. Kinuha lang po namin sa may harapan at meron po kami mga tanim ng mga gulay. Gaya po ng sili pang sinigang, talong, saka okra. Tapos ano pa yung isa yung merong parang patani ba yun? Saka peanuts. So yun yung nakuha namin na kinuha niya ni Lifestyle Channel. Siya. Sabi ko yung magluluto. Ayan, binabaltan na yung tatanggalin yung tampok. Sabi sa Kapampangan, tampok. Pero sa totoo lang ko dati pag nagluto ko ng talong, hindi ko tinatanggal yan. Yung mismo lang talaga yan tinatanggal ko. Sa mga Ilocano rin kasi minsan kapag nagluto ng ganyan, hindi tinatanggal yung diretso na tugasan lang. Ayan yung 1,000 pirasong okra.
kabalik ka sa tatlo. Siyempre taga natin yung ano, pinaka ano ng ano, tangkay nung okra. Parang sa talong din. Excuse me po. Ayun. Yun naman ang kutsito. Ayaw kasi gumamit ng ano ceramic. Mas maganda kung yung lagi mong ginagamit. Siyempre, sabi nga ng Kapampangan, aanap-anapin o hahanap-hanapin yung lagi mong ginagamit. Yung maiting kawali. Saan natin yung kawali. Mali pala, mait na pala yung kalan. Saan natin yung kawali. Yan. Nilagyan ko na po ng mantika yan. Okay. Yung pinagpito ngayon natin tinanggal ko. Tapos sinaling ko na dyan. Painitin natin ng konti yung ano. O yung mantika. So yan, habang pinapait natin yung mantika. So na lang po dyan na inatlag po tayo sa paglagay ng ano. Yung tipis tayo. Kasi po yan. Talagang tumagasok po yan. Kasi po parang pumuputok yan. So ingat lang po. Takpan nyo na lang po. Ayan, kagaya yan. Takpan natin. Para just in case na mag-ano yung kanyang ano. Yun. Pabilis naman. Luto kagad. Ay, babay ka rin pa. Pero saglit na lang po yan. Pag naluto na sa kabila. Kasi nakatakip yan Kunti na lang yan. Babay ka rin na saglit. Siguro mga hindi pa abot ng ano yan. 2 minutes o 1 minute lang yan. Yun. Tignan natin yung talong. Hindi ko biniyak kasi maliit lang. Tama lang po yung laki ng talong. Sarap. Makarami ako nyan Hindi ko na pa ano. Yung ano na yan. Yung okra hindi ko na giniling yan. Kasi kahit na hindi naman sobrang luto yung okra. Okay naman. Pwede nga kainin ng hilaw yan. O diba? Maya luto na yan. Yun. Pabilis naman ito agad Hanguin na ang talong at saka maraming okra. Marami. Yun, hanguin na. Sarap ng talong, grabe. Tapos iano mo dun sa ano, kamatis. Excuse me po. Ayan. Ano kayang kasunod ito? Napito na yung isda. Napito na yung talong. Naipito na yung okra. O diba? Yun. Sarap. Hindi lang naman po magluto nito. Kaso nga lang medyo yung umahaba lang yung presyo. Kung ano yung mga kasama ng ano. Siyempre sabay-sabay mo na yung ipaparis mo dun sa shasyadong kamatis. Sarap ito sa hapunan. Okay, ayan, charot na pala sa bahaw na kain sa tabi. Yun. Next. Ayan na. Nabihis na siya. Yan po, hindi ko na po piniltan yung ano dyan. Yung binawasan ko lang po yung mantika dyan. So ayan, mag-ano na po tayo. Magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Medyo i-ano lang natin ng konti yung bawang o brown natin, diba? Para medyo mas malasa siya. Kasi kapag hindi mo pinabrown yung bawang, pilig ko ako, hindi ko type kapag gusto ko yung ano, bawang magbabrown siya. Yun. Yan, sinabay na yung sibuyas. Yung okra ba nasa bahay kubo? Parang wala, ano. Parang hindi nabanggit yung okra sa bahay kubo. Piga-piga ng konti yung sibuyas. Isa, susunod na yan yung kamatis na siguro. Yun, ito na. Kamatis nga, ayun. Yan, pag ako po nagluluto ng ganyan, tawag nito, sarsyadong kamatis, kukuloyin ko muna yan pagkatapos sinalo isa. So lulubayan ko muna pag medyo mahitas at kumulo, at saka ko siya
Yung parang didiin natin siya. Ano, mukha ko ng ano. Sensi ba tawag dyan? Spatula. Tawag dyan. Tawag dyan sensi. Yun, didiin mo lang siya. Huwag mo lang tubigan para mas madali siyang madiin. Kasi nakikita mo. Kasi pag may tubig yan, hindi mo na madidiin. Lulutang na kasi siya. So habang hindi pa siya natutuyo, hindi mo lang idiin. Yun o, diba? Halos wala nang ano. Halos ketchup na siya. Oo, diba? Yun. Pino na kaagad yung pagkan. O, diba? O, ayan ang itlog. Hindi ko na pinakitang binasa ko yung itlog. Baka sabihin nyo eh. Lagyan ko ng 2 itlog. Ay, nilagyan ko pa pala ng ano, black pepper na pino. Hindi na siya buo. 2 wisik lang, pwede na yun. Parang asin. Hindi ako naglagay ng bechin dyan. Meron akong nilagay dyan na special na ano, ingredients from Japan. Shoutout nga pala kay Miss Telma sa pasalubong niyang ano, pasalubong niyang, ang tawag doon, parang magic sarap siya, napakasarap. Kumpleto na siya, meron na siyang paminta at saka parang bechin, parang magic sarap. Ayan. Muli salamat kay kapay na kay Miss Telma sa yung pasalubong from Japan. Thank you so much. Ayan. Tsaka nga pala, happy birthday pala. Nag-birthday siya nung isang araw. Ayoko pag kinakabit ko yung itlog na yan. Talagang inaano ko yan, minimix ko para hindi magbubuo yung itlog at saka walang puti. Ayan, susunod, kinabit ko na yung ano dyan, nilagay ko na yung isda. Tinatong ko na. Ano na po tayo dyan, low heat na po tayo. Huwag tayong magpalakas ng apoy para hindi masunog yung ano natin. Kasi luto na po yung ano na yan, yung kamatis. Itlog na lang po yung pinakalulutuin dyan. So, ayan, kailangan po natin siyang takpan o ilubog sa kanyang sarsa. Hirapan nga ako dyan eh. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng pansandok. So, ayan na po yung ating shasyadong kamatis na naluto na. At iserve na natin yan ng medyo mahit-init. At napakasarap po niyan. Meron pa pong pamaris dyan ng iba eh. Pinapasa nilang tuyo. Yung iba po tuyo ang pinapasin dyan. Yung kasarap naman. Oh, yummy. Yan po kasi kapag ginanin mo siya, yung kanyang tinik, kasama na po yan na lalambot din. Pero hindi po natin masasabi minsan yung tinik makakain natin. Siyempre, mahirap na baka matinik. Ayan na po yung shasyadong kamatis with dalagang bukid. O, diba? Sarap. Okay. Next tayo. Ayan na po yung ating mga freebies. Ito na yung talong, okra. Ayan, tinira ko yung 2 isda. Ayan na po yung shasyadong kamatis natin. Tara tayo kakain na. Maraming po salamat sa panonood sa pagtambay. Subscribe po kayo tsaka comment lang po kayo. Yan, DJ Min, next vlog po. Thank you so much. God bless.